binago natin yung para sa kapakinabangan ng mga pastor. Kaya ang ibang klase nyo ay straight. Pero tayo dito mga guest, yung mga dating mga estudyante. Pero nais na nilang bumalik. Amen. Sino yun? At sandali lang. Paliit kasi yung mesa dito eh. Ayan. Okay. Buksan natin ating Bible sa Ecclesiastes. Saan yung sumisigaw? Nahirapan pinahanap yung Ecclesiastes. Chapter 2. Salamat sa inyong prayer. Kaninang umaga ay andun kami sa City Hall sa kanilang 20th legislative session for newly elected and re-elected official. At ako'y hinilingan nila na manalangin. Eh, siyempre, pag Baptist preacher, hindi lang yung mananalangin. Kaya in a short period of time, ay naibahagi ko paano ang tao makatiyak. Pinamahalaga, ang tao magkaroon ng personal relationship with God. Pagkatapos may nag-text kay Iman, sabi, Amen. Pa-amen siya, tapos sabi niya, that is what we need. Kaya, nakakatuwa naman, yung mga officials, even the mayor, from the mayor down to the council, ay meron siya ng mga kinukode na verse kasi meron tayong mga Bible studies dyan eh. Sa PNP, sa mga polis, at tayo may hawak ng mga pinalayan nila sa drugs, pero kailangan sila mag-report within ilang months? 6 months. Kaya pagka hindi sila kompleto ng report, pwedeng i-report sila na hindi nag-attend, balik ulit sa kulungan. Pero di ba, yung iba naman nasa Bible College rin. Hindi nila halata. Okay. Kasi kaunting oras lang po ito at ayaw kong kunin yung time ng mga sa last subject. No? Ecclesiastes chapter 2. Sabi po doon sa verse 22. Basahin natin sabay-sabay. Kung ako, yun na po, give me a loud amen. Ang sabi ng Bible sa verse 22, basahin natin sabay-sabay, ready, go. For what that man of his labor and of the fixation of his heart, wherein he had labored under the sun. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang salita niyo na amin pong pag-aaralan. Dalangin ko, Panginoon, ako ay makatulong sa mga estudyante ito. Salamat din po sa mga pastors and preachers na nagbigay ng investment ng kanilang buhay para maibahagi ang inyong pagkapala sa kanila sa mga estudyante ng Panginoon. Salamat po sa Baptist Heritage Bible College. Salamat po sa mga pastors and staff. At salamat po sa inyong provision. Pagkapalain niyo po, ang linggo niyong gagamitin sa inyong sarili, wala po akong magagawa. Unless you use me, I'm just good for nothing. Holy Spirit of God, we need your power. We need your presence. And I pray that you'll continue to speak to us individually, convict us of our sins. And Lord, I pray that you will send blessing and revival in our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, and be seated, please. The title of this message is, sabi po doon sa verse 22, for what hath man of all his labor and of the fixation of his heart, wherein he hath labored under the sun. Kung sa Tagalog ay sapagkat anong pakinabang ng tao sa lahat ng kanyang gawa at sa paghihirap ng kanyang puso sa kanyang pinagsikapan
sa ilalim ng araw. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay ang the value of labor. The value of labor. Huwag natin kalilimutan na lazy people is not a modern day problem. Ang katamaran ay hindi po lang yan sa panahong ito. It is an every generation sin problem. Kaya dito ay tinignan ni Solomon ang paggawa bilang walang kabuluhan dahil hindi niya pinagtuunan ang tunay na halaga nito. Kinamuhian niya ang katotohanan, ang mga pinaghirapan niyang nakuha o makuha ay pinapakinabangan lamang ng iba. Sa kadahilanan ay sinasayang pa. At naunawaan din ni Solomon na maraming tamad. Naunawaan ni Solomon maraming tamad at nakikinabang sa pinaghirapan ng iba. Ngunit inubos lang ito dahil sa kanyang katamaran. Kaya dapat natin makita dito the value of labor. Wala po tayong ganitong school, Baptist Heritage Bible College, kung wala akong ginamit ang Diyos ng mga tao para sila ang maghirap. At wala din po tayong mission dito kung wala pong nagkaroon ng puso na they sacrifice. Pag sinabing labor, it is more than work. It is more than work. Pag sinabing labor, there is a sacrifice. Ang isang bagay na makikita natin sa generation ngayon ay hindi maraming mga kabataan na hindi alam magtrabaho. Na yung labor ay wala sa kanilang dictionary. They want everything to be convenient. Wala namang masama na maging convenient. Pero wag natin aalisin yung labor. Isang bagay na nagpapasalamat ako sa Diyos ay yung katangian ng aking mga magulang na ako'y tinuruan nila magtrabaho. Nakalulungkot ko ikay Bible student, hindi ka marunong magtrabaho. Kaya nga, isa sa maganda ay yung training. Ang kaibahan, ako'y naniniwala na mayroon ditong nakikinig namang online. Pero ang kaibahan ng online at saka stay-in, ay stay-in is for training. Online is for knowledge. Kaya hindi pwede tayo magmalaki. O ako yung 5 taon sa BHBC. Pinagtiisan ko. Nasa online lamang ako. Pero wala yung training. If you are only in online, you have the knowledge. Maybe you know the Bible. But as far as training is concerned, that's why a lot of Bible students, they don't know how to labor. Hindi sila marunong magtrabaho. Ako'y tinuruan ng tatay ko magtrabaho. I'm a farm boy. I grew up in a farm. Alam ko yung trabahong kalabaw, alam ko yung trabahong lahat ng trabaho sa lupa. Alam ko yan. Sapagkat ako'y tinuruan ng tatay ko. Ang tatay ko ay dating chief of police, pero nagtatrabaho yun. Marunong mag-araro yun. Kaya yung mga pulis noon talaga maayos. Marunong sila magtrabaho. Yung tatay ko, ang baril niya lang, kasi ng mga panahon na yan, may mga batuta pa sila. Kaya yung mga pulis noon marunong mag-arnis. See? Kaya ako nagpapasalamat sa tatay ko, ako yung tinuruan magtrabaho. Ang magpasalamat kayo sa Panginoon, alam niyo nakakalungkot, pumunta kayo ng Bible College, hindi kayo magtrabaho. Kaya kung hirap lang, quit na. Kaunting quit na. Salamat sa Panginoon. Pati nanay ko, tinuruan ako magluto. Alam niyo, pag kayo, alam niyo nakakalungkot, lalo kayong mga lalaki.
kung sapatos nyo ay hindi mo malinis, gusto mo pa kayang malinis? Dapat matuto tayo magtrabaho kasi pag kayo tinawag ng Diyos sa labas, magtatrabaho kayo. Ang simbahan, ito'y natayo, ang gawain ito'y natayo, hindi sa upuan. Ito'y natayo sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos at sa pamagitan ng mga taong nagtrabaho na nagsuko ng kanilang buhay. Kaya na itong mga teachers na nagtuturo dito, wala silang sweldo eh. In fact, sila pang tumutulong. Sabi ko, it's your turn to invest your money, to invest your knowledge, to invest your wisdom. Sapagkat salamat sa Panginoon, ang lahat na nagtuturo dito ay graduate ng Baptist Heritage Bible College. Kaya sila nag-graduate sapagkat merong nag-invest. Now that they're graduates, now they're pastoring, they're serving the Lord, it's their turn. It's just like America invested a lot of money dito sa pagmission sa Pilipinas. Now, the Lord bless us with churches. It's our turn to send out missionaries in different countries, in all places, because the main objective of the church is to win souls and to plant churches and train more preachers and train more preachers until Jesus comes. Nakakalungkot. Alam niyo, makikita sa mga estudyante, kung hindi kayo marunong maglinis ng sapatos, hindi kayo marunong maglaba, hindi kayo marunong magplansa, kahit lalaki. Hindi maghugas ng pinggan, hindi marunong. Naalala ko na nagtatayo kami ng old building. Trabaho kami dyan. Diyan sa nagpapala ko, nag-aalaw ko ng siminto. May dumating na babae. Ano po ito, church? Sabi ko, opo, church po. Oo, anong church po ito? Baptist Church po. Kasi Methodist po, ako naghanap kami ng simbahan. Sino po ang pastor dito? Sabi ko, ako po. Ay nakasombrero ako ng malapad kasi mainit eh. Sabi, bakit po kayo nagtatrabaho? Bakit ang pastor ba hindi dapat magtrabaho? Kaya sabihin ko sa inyo, dapat ang mga lalaki at babae marunong magtrabaho. We are designed to work. We are designed to labor. Bawal ang tamad sa ministry. Saka, alam nyo, ang iba, palibasa hindi na train. Alam niyo, ang design ng Panginoon sa family, doon sa family dapat ang training. Kaya sabi ng Bible sa parents, train up a child in the way they should go. And when he is old, he will not depart from it. Magpasalamat. Ako talagang pasalamat ko sa tatay ko, grabe. Tsaka sa nanay ko. Kasi tinuruan ako magtrabaho. Tinuruan ako magtrabaho. Dapat tayo matuto magtrabaho. Ang iba sa inyo, hindi marunong maglinis ng siya. Meron mga nauna noon, mga first time na mga training ko dito. Palibasa siguro yung trabaho nila sa bahay. Pagkaligo, iwanan yung pinagbigan. Andun lang. Binigay ko ng warning sila. Sabi ko sa susunod, pag may iniwan kayo dyan, hindi nyo makukuha na dyan. Pag binalikan nyo, doon sa kabila, kasi yung shopwise na yan ay gubatan yan. Sabi ko, itatapon ko doon nyo kukunin. Hindi marunong. May pabila, parang ahas. Pag naglunong, iniwanan yung pinaglunuhan. Ayaw ko lang. Nakakalungkot yung ang mga babae, hindi kayo marunong mag-ayos ng kama. Ng hiligaan. I know how to fix that. Hindi ako nagmamalaki I learn. Kasi kahit saan ka pumunta, pag marunong ka, hindi ka ikakahiya. We need to learn. Because learning never ends. Learning never ends. Ako sabi ko sa Panginoon, if my learning ended, that's the time I want to die. Because learning never ends.
Tandaan natin, the value of labor. Ang Biblia mayroon turo sa atin kung ano yung value of labor. Number one, labor makes you obedient to God. Labor makes you obedient to God. Ang paggawa o ang pagpapagal ay nagtuturo sa iyo na sumunod sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Bible, tingnan niyo sa Book of Exodus, chapter 20. Somebody must read it for me in a loud voice. Verse 9. Chapter 20, ang Exodus. 6 days shalt thou labor and do all thy work. Amen. Ang sabi diyan, itong chapter 20, diyan ibinigay ng Panginoon yung 10 commandments. Ito yung sabi niya sa verse 1, And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of the bondage. Thou shalt not have no other gods before me. Yan ang 10 utos, nakalagay dyan. Pero yung verse 9, in verse 9, 6 days shalt thou labor and do all thy works. 6 days. Magtatrabaho. Kaya yung pagtrabaho natin, yan ay magtuturo na tayo ay sumusunod sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, ang ayaw magtrabaho, wag namang kumain. Wala nakalagay doon, please, kasi utos yun. May nakakalungkot yun. Kung trabaho lang natin, kumain. Pagsunod sa Panginoon. Ay, alam niyo, pag hindi ka marunong trabaho, kawawa ka naman. Oh. Alam niyo, kasi 6 kami, ako yung panganay. Marunong ako magplansya. Trabaho. Pag hindi ka marunong pambira, paano pag wala kang kasama? Oh. Ay iba sa inyo, hindi man lang marunong magpagupit. Okay lang yung walang gugupitan, pero pagsunod sa Panginoon, hindi ka pwedeng maging right with God if you are lazy at the same time. Pagtamad ka, kahit nagwapo ka, hindi ang puso mo tama sa Diyos. Maganda ka, ang ganda-ganda mo naman, pero pagkatamad-tamad mo, takot magkaroon ng kalso ang palad. See? Tapos, mga lalaki, ang haba ng kuko. Ano ka, mangungurot? Tapos, may cutex pa. Delikado ka na niyan. Dapat lalaki ang mukha kang lalaki. Marunong magtrabaho. Oh. Ay, alam nyo, ayaw ko lang yung medyas nyo, kung yan ay suot mo pa yun ng isang araw. Sa bagay, okay rin naman yan. Pagpalaw sa dorm, ay hindi kayo lalamukin. Alam nyo, dapat marunong kayo mag-shine ng sapatos nyo. Maganda niyo, ayos ang labas, ayos din ang loob. Sa katunayan, what is inside manifest outside. Yun. Kaya, laziness is disobedience. So working makes you obedient to God. Pwede kang mag-akto na ikaw ay spiritual kung gusto mo. Pero kung hindi ka marunong magtrabaho, you are disobedient to God.
Sapagkat ang trabaho ay utos ng Diyos. Yes, ang Bible talaga, it is, sabi ko nga sa church, sabi ko sa academy, sabi ko, alam nyo, binigay nyo, pinagkatiwala nyo sa amin ang inyong anak. That is authority. You give us the authority. But authority equals responsibility. See, dapat ay matuto tayo. Labor makes you obedient to God. Hindi ka pwedeng pagpalain at tamad ka. Alam mo, applicable yan. Kahit sa pastor, kahit saan. Ewan ko lang kung sino matutuwa sa inyong tamad. Kung kayo ay tamad, sino matutuwa sa inyo? Kahit nakapwa nyo tamad, magagalit din sa iyo. Kunin mo nga yung bayabas, ikaw na. Ay, hindi, ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ay, nag-away. Oh. Parehas tamad. Tama siguro yung kasabihin, ang magnanakaw ay galing sa kapwa, magnanakaw. Ang tamad galing sa kapwa, tamad. Ha? So, your labor makes you obedient to God. Number 2, labor helps you to sleep good at night. Ang paggawa o ang pagtatrabaho ay tumutulong sa iyo na makatulog ng mahimbing sa gabi. Ay, gusto ko ituro talaga ito sa inyo eh. Kasi maraming teacher, na mayroong mga teacher yung sasabi, Pastor, yung aking mga estudyante, inaantok eh. I've been there before. Pero alam nyo, ito ang sabi ng Bible. Look at in Ecclesiastes chapter 5 and verse Ecclesiastes chapter 5 and verse 12. Ito ang sabi ng Bible. 5 verse 12, the sleep of laboring man is weak, whether he eat a little or much, but the abundance of the rich will not suffer him to sleep. Tingnan nyo, ibig sabihin, ang pagtatrabaho ay tumutulong sa iyo na makatulog ng mahimbing sa gabi. Amen. Maganda yan. Ngayon, kung may problema ka sa gabi at hindi ka makatulog, magtrabaho ka. Magtrabaho ka. Sa gabi, ikaw ay mahimbing ang tulog. Hindi sa classroom. Hindi pag mayroong chapel. Alam nyo, you need to learn this. Tingnan nyo. Pag kayo natulog ng, yung talagang you go to bed, pero that's why, dapat masipag ka, may trabaho ka. Siyempre, pagka ikaw'y pagod, madali kang makatulog. Yan nyo, kung matutulog kayo ng 11, sabi natin 11, pero ano ang oras ang lights off? 10. 11? 10:30. Okay. Basta pag na-practice nyo matulog kayo ng 11 at gumising kayo ng 4, ng 4, that's 5 hours. Ay, ang babata nyo pa. Ang babata nyo pa. Kaya nyo yun. Oh, wala namang masamang mag-nap pero huwag mahihiga. Kasi pag nap ka, panahiga ka, nakatulog ka. Ang nap ay power nap ang tawag dyan. Power nap. Ako, sinisit ko yung dati wala ako niyan, pero ngayon kailangan ko. Pero ngayon maghapon ito, hindi ako napag-nap. Yung lang 10 to 15 minutes. 10 lang, okay na ako eh. Pero hindi ako nahiga. Nakasanda lang ako sa upuan. And then,
nag-alarm ako. After 10 minutes, boom! Ayos na. See? Tapos, siyempre, mag-stretching ka. Kasi, yung yung katawan mo, hindi gising. Walang makatulong sa'yo, kundi ikaw. And then, makikita mo yan na buhay na buhay ang katawan mo. See? Buhay na buhay ang katawan mo. Kaya, pag gising mo, 4 o'clock, of course, magpipray ka, then meron ka mga responsibilities, you need to practice it. Sapagkat lalo kayo mga lalaki, pag kayo'y nagpastor, at tanghali kayong gumising, walang mangyayari sa gawain nyo. Walang mangyayari sa gawain nyo. Kaya kailangan mag-practice nyo yan. Sabi ni Solomon labor makes you obedient to God. Of course, blessing is for the obedience. Cursing is for the disobedience. So, ang gusto natin, tayo i-bless ng Panginoon, sumunod tayo. Are you listening? So, if you are having problems sleeping at night, work harder and longer. By the grace of God, siyempre, may edad na ako Pero, pag ako'y nagising, bago matulog, nag-stretching ako. See, isa nga, tulog ako, nung Sunday night, medyo matagal. Isa, tulog ako past 12. See, pero ang gising ko niyan, 5. Ang set ko, ang alarm ko, 5. Kasi, pag masiglang katawan mo, masarap maglingkod sa Panginoon. Pero pag matanglay ang katawan mo, nakakatamad. At sasabihin mo, mamaya na lang ako mag-pray. Mamayang gabi na lang. Tapos kung mag-pray pa, nakahiga. Ang amen, kinabukasan na. Okay, dapat ay matutunan po ito. You'll find that the harder and the longer you work, the easier and it is good na ikaw pagtulog mo, you can have a good night rest. Kasi yung pagtulog, pag-rest yan Kaya nga, ang iba kasi, katabi yung cellphone. Ako po, alam niyo yung cellphone, pag katabi niyo yan, yung radiation yan, papasok sa utak niyo. Ako, ngayon pag natutulog, yung cellphone ko, nasa loob ng drawer. Para yung radiation ay hindi kumano. Nasa loob ng drawer, pero bukas ng kaunti. Tapos pag nag-alarm, of course, that's my alarm. Pag ikaw ay nag-alarm, at nagising ka nang hindi pa nag-alarm, ang gumising sa iyo ang Diyos. Diyos ang gumising sa iyo. Para tapos lalo mga lalaki, pampira. Kaya ang iba'y matatamlay. Kaya kung lumakad, akala mo lagi inuusig. Ha? Sabi nga pagka pag naglalakad kami, kasabay ko, may mga kasabay ako Amerikano, sabi, you walk too fast. Sabi ko, because I was trained to walk too fast. Ang tatay ko, pag naglakad yung pambihira, ang bilis. Ay, bata pa ako, nagsusundan ko yun. Talagang nagtatakbo ako Hindi ka niya hihintayin. It's a part of training. Maliksi dapat. Kaya pa Minsan nakala ko pag kumilos ng kaunting mabilis, mababawasan yung kagwapuhan. Wala naman. Sabi nga, yung verse binasa natin, matamis ang tulog ng taong nagpapagal. Wow!
Di ba? And then, number 3, the last. I said number 1 is what? Kaya tingnan nyo, dito sa atin, ang sabi ko, lahat ay inspect. Kung sino naka-assign, dapat meron siyang nag-i-inspect ng lugar. Minsan hindi nyo alam, umaakyat ako dito eh. Tinitingnan ko yung mga restroom. Ako sinabi ko kay Rolly, pagka yung motor ng tubig tumutunog, minsan pupunta ako dito ng gabi. Alam ng ibang mga nagbabantay. Pag tumunog yan, nawala ng tao dito, ibig sabihin, mayroon niyang running water or something wrong sa restroom. Tuloy-tuloy ang tubig. Bawat tulo ng tubig, yan ay halaga ng pera. Pag hindi natin yan inayos, yan ay we are not good stewards. Alam niyo, nung magulat ako, nung bayaran ng church, yung kuryente, kulang-kulang 400,000. Alam mo yan. Kaya dapat inspect. Dapat ilaw. Si Sir Meljon, nung nag-aral yan sa Hylos Anderson, ang responsibility niya ay bisitahin lahat, i-check lahat ng building. Merong building naka-assign sa kanya, ang mga ilaw. Kahit araw, pag may ilaw na bukas, off. Pag mayroong busted na ilaw, off. Pag may busted na i-off din. Kasi we need to be a faithful steward of God. Yung bisita kong pastor na pumunta sa bahay, kasi pag akyat ko, in-off ko mga ilaw. Sabi nung isang pastor, you are so particular in your electric bill. I said, yes. Kasi pagka ilaw bukas, yung kontador, umiikot yan. Sa Amerika kasi, ang mura ng electric bill. Ay dito sa atin, yan ang pinakamahal sa water bill. Oo, baliktad eh. Sa Amerika, hindi. Mura lang. Kaya sila, kahit natulog, bukas ang... Kaya nga dyan sa admin, sabi ko, isang bukas, alas 5:30 pa lang, bukas na yung ilaw sa labas. Sabi ko, madilim ba? Tingin nyo? Dapat ay ilaw pag madilim. So, we need to be a faithful steward. And then number 2, labor helps you to sleep good at night. The last one, labor makes life profitable. Amen. Ang nagtatrabaho ay nagbibigay ng pakinabang sa buhay. Labor makes life profitable. Tingnan nyo, sabi sa Proverbs 14. Proverbs 14. Proverbs 14 and verse 23. Ang sabi ng Biblia, in all labor, there's what? Profit. But the talk of the lips tended only to penury. Tandaan po natin mga kapatid, yung lahat ng nagtatrabaho, nag-labor sa anumang area ng ating buhay, ay laging mayroong tagumpay. Laging mayroong tagumpay. You will always see those who are highly successful are those who work hard. And the reason that they are successful is because labor is profitable to any area of life. Pag masipag ka, ikaw ay talagang pagpapalain ng Diyos. Pag tamad ka, kaya nga sabi ng Biblia, ang kamay ng tamad, padudukhain. Ang kamay ng masipag, pagyayamanin. Kaya makita yung mga tao na they started from the scratch. Sino ba yung mga yan? See?
Sino ba yung mga nag-start from the scratch? Pero paano sila? Baka naman hindi yan natutulog nung sila magsimula. Kaya walang tatalo sa taong masipag. So, tingnan nyo, what makes ministry successful? You need to work hard. You need to work hard. Nagsimula dito, we need to work hard. Kailangan yun. Saan ka man trabaho? You are staff, you are a worker, you are a student. Yung mga Bible students dito, karamihan, ang palad nyo, you are financed by the church. Ang palad nyo. Ginagastusan kayo ng simbahan nyo. Pagkatapos na pagka-graduate, lalayasan nyo. Aanihin nyo yan sa Panginoon. Aanihin nyo sa Panginoon. Katulad nyo, tingnan nyo, ang agreement ng lahat ng graduates dito na sin-out ng San Pedro, pag nagbago kayo ng doktrina, when you change doctrine, you will return the ministry to the sending church. Ayun si America, nag-Calvinist. Hindi binalik ang diploma. Hindi binalik ang ministry. Siya daw nagpagal nun. Sino nagsugo sa kanya doon? Ay, usapan yun. Pag nagbago ng katuruan, ay hindi binalik. Alam ka namang awahin ko yun. Bahala na siya sa Diyos. Hindi naman ako nagbago. Sila nagbago. Akala mo yun, ilang taon pa lang, wala pang 20 years yata sa ministry, bago na kagad. I've been 47 years here. I never changed and I never plan to change. Pero what makes the ministry successful? Hard work. Labor. Wala namang masamang pagpalain isang naglilingkod sa Diyos eh. Mayroong nagsabi sa akin eh, sa mga pulpito sabi, yes, sinauray na, utos-utosan ko lang yan eh. Ay, totoo naman eh. Salamat sa iyong compliment. Ibig sabihin, masunurin ako. Utos-utosan ako no. Ay, kung pinagpala ka ng Panginoon, ay ang Panginoon niya. Kaya yan, Diyos, nagkataw ang tao, tapos ipapako sa cross. Ikaw ay iniligtas nung nakapako sa cross, tapos tatamad-tamad ka ba? Akala mo yun, nabubuhay kung walang prayer? Walang Bible reading? Paano nga ipagpapalain ng Panginoon? Siguro, sabi ng ibang mga pastor, wow, pambihira din itong ginawa ng Diyos dito sa inyo, no? Sabi ko, salamat sa Panginoon. Pero ngayon nakikita nyo ganyan. Pero hindi nyo nakikita yan magsimula. When you started it right, and you labor it, God will bless you. Kaya huwag kayong mapagod sa pag-aaral. Huwag kayong mapagod sa pag-aaral. Study hard. Get what you can get. And when you graduate, use it for God's glory. Ang kagandahan nga dito sa atin, from Monday until Wednesday, sa mga stay-in. Thursday, soul winning na agad, practical na. Marami kang matutunan. Ang pinakamaganda lang, tell you, what makes the ministry successful? Work hard. Soul winning, giving, sacrifice. Ay dapat ano yun? Dapat, and then, marunong tayo. Kaya pag marunong kang magtrabaho, marunong kang magdisiplina ng sarili mo. Alam nyo, mayroong isa ng estudyante dito. Pero ngayon yata, pastor na rin eh. Hindi ko alam. Sabi ko, may meeting kami. Sabi ko, ayaw ko nang tayo nagmi-meeting na hindi kayo naliligo. Dapat bago tayo mag-meeting, dapat paligo na kayo.
Sabi ko, tapos, pinos yung ringer. Doon na kami. Pero nakita ko yung isa. Sabi ko, naligo ka ba? Sabi ko, be honest, naligo ka ba? Hindi po. Sabay lumabas ka dito. Pinalabas ko. Meeting kami. Pagkatapos ng meeting, pinatawag ko. Sabi ko, bakit hindi ka naligo? Tinanghali ko. Bakit ka tinanghali? Gumawa pa ako ng sulat sa nanay ko. Talaga? Ginawa yung sulat mo sa nanay mo? Hindi binibigay. Sabi ko, tingnan ko yung sulat mo sa nanay mo. Hindi binigay. Pinilit ko. Hinalwat ko yung gamit. Hindi pala sa nanay. Pero palang nililigawan. Sabi ko, ang bata naman ng nanay mo pala. Matanda ka pa sa nanay mo. Dapat makita natin yung value of labor. Magpasalamat tayo, mayroon tayong mga teachers dito. They're willing to train us. They're willing to teach us. Dapat ang ibang mga teacher, ang iba dito malalayo. Si Pastor Baugan sa Tanza. Ilang oras din na-drive yan. Pastor Caligdan, Candelaria. Si Pastor Bislan sa Santa Cruz. Ay hindi siya makapag-complain. Kasi how many years? More than 24 years. Sa amin sa Panginoon, hindi mo siya nagpo-complain. But 24 years na pinagpasturan, pabalik-balik siya sa started. Ang Los Baños, ilang years ko yung pinagpasturan. I started sa Los Baños, Sunday afternoon, nagda-drive ako ng Willis, Bible study ako doon 3:30, tinatapos ko ng 4:30, pagkatapos wala rin ako dito. Ano pa yun? Wala po masyadong traffic. Alam niyo ang pinamaganda? Maging mabuhay ang iyong dugo, magtrabaho ka. Lahat ng trabaho dapat matutunan mo. Ang trabaho lang na huwag mong matutunan yung maging tamad. At kung ikaw ay tamad, trabahuhin mo yan. At kausapin mo ang Diyos na ikaw ay maging masipag. Alam niyo, pag ikaw Bible student, kung anong ginagawa mo dito, yun gagawin mo sa labas. Nung ako'y nasa Bible school, 5 ang aming good news classes pag Saturday. 5 yung good news classes. Mga tigwa 100 yan ang attendance sa Baybay Dagat kasi sa Baybay Dagat daming bata. Mga amoy dagat pa. Pero may mga kaluluwa sila. Akala natin yung buhay. Kasi ganito, kung hindi tayo matututong magtrabaho, saan natin gagamitin ang buhay natin? Saan? Saan? The value of labor. Tingnan nyo, lalo kung ikaw stay in, tapos gagraduate ka dito, wala ka man lang kabunga-bunga na maiiwanan dito. Meron kang nabitbit, yun yung natutunan mo, pero wala kang naiwanan dito. Mas maganda kung na lahat ng gagraduate ay meron na iiwanan bunga dito at hindi mo malilimutan ang Baptist Heritage Bible College. We need to labor. We need to see the value. Ano sabi ni Solomon? Vanity is vanity. Pero dapat makita yung value of labor. Tayo po yung gusto ng lahat. Head bowed and eye closed. Ikaw ang higit na nakakaalam ng sarili mo. Kung gusto natin matagumpay ang ating ministry, you need to learn to work hard. Sapagkat ang pagtrabaho ay pagsunod sa Diyos. Kapag tinutugtog ang awiting panyaya, ikaw nakakaalam sa Panginoon.